itong topic na to. Si Attorney Abdiel Dan Fajardo, ang spokesperson ni late First District Representative and former Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Attorney Fajardo, good morning po. Si Peter at Rica dito sa Balita Patan. Magandang umaga po, Sir Peter and Rica, at sa inyo pong mga tagapakinig. Good morning, Attorney. Thank you. Salamat po sa inyong panahon, Attorney. Meron pong kumakalat, no po, na mga ilang araw na ito pinag-uusapan na di umano si dating Speaker Romualdez nagtatangka daw pong umalis ng Pilipinas dahil nga sa merong napipintong di umanong mga charges na isasampa laban sa kanya. Pwede po bang liwanagin po ninyo ito? Wala pong katotohanan niyan, no? Kami po ay we continue to insist na ang dating speaker po ay nandito lang po sa Pilipinas at patuloy na nanunungkulan bilang representative po ng Leyte. At hindi po namin alam kung saan po galing yung mga chismis na iyan. Pero ang totoo po ay hindi po nagtangka, wala pong pagtatangkang pag-alis ang dating speaker. Kung maalala natin, siya pa nga ang voluntaryong bumaba bilang Speaker of the House para po bigyan daan itong lahat ng mga investigasyon na ito. At siya po ay naniniwala po sa rule of law, kaya wala pong pagtatangka na pag-alis. Kahit na siyempre may mga opisyal na nagsabi ng ganito, wala pong patunay kung bakit ganyan. Kaya we consider it highly prejudicial po kasi iniisip na mga taong bayang nakikinig dyan na baka nga guilty siya kasi mayroong pagtatangkang pag-aalis dahil nga mayroong ganyang presumption sa batas, no? Na flight is indicative of guilt. Pero sa totoo po ay nandito lang po siya at patuloy na gumaganap ng kanyang katungkulan. Okay. Attorney Fajardo, not to push further ano po, pero dahil sinasabi kung totoo man ano po, meron daw private plane si dating Speaker Romualdez and it'll be very easy for him to get out of the country. Your comments on this? Well, hindi natin alam po kung madali, no? Pero marami nga pong taong nakagawa niyan, di ba? Mga sikat na tao, di ba? Sina Alice Go, etc. Nakaalis ng Pilipinas. Dahil nga mayroon talaga silang pagtatangka makaalis, no? At may determination silang gawin iyon. Si dating speaker po, wala po eh. Talagang nandito siya. He stayed for the process, humarap sa ICI. Ngayon ay hinihintay ang sabina ng ombudsman na pinapangako nilang lumabas at hindi po siya tatakbo sa ganyang responsibilidad. Opo. Yung pong mga pronouncements ng ombudsman na nagsasabi na malapit ng mahinog yung mga kaso laban sa dating speaker, ano po ang reaction niyo dyan? Is it too premature to even say that, or do you feel na may pinanghahawakan sila? Are you in touch? Is the camp of former Speaker Romualdez in touch with the Ombudsman? Wala pong formal na communication galing po sa Office of the Ombudsman, no? Ang sinasabi nilang forthcoming na kaso po ay matagal na po nilang sinasabi. In fact, nung nag-file sila ng mga preliminary ng applications for an HDO, matagal na nilang pinapangako na meron daw pong kaso, no? Pero sa totoo lang po, mahigit na 3 buwan na mula niyan, ay wala pong na-i-file na kaso. At lately lang natin nalalaman, through their announcements also, na sila ngayon ay umaasa sa testimonya nitong sinasabing 18 Marines, no? Na alam naman natin na hindi kapanipaniwala, patumbling-tumbling, paiba-iba, pabago-bago, minsan nadadagdagan, minsan nababawasan. At tayo po ay nagtataka na tila bagay ang buong kaso na ombudsman ay nakasalalay sa salaysay ng mga ito na alam naman natin na mayroon pong mga political backer po. Opo. Attorney Fajardo, on the balance, naging tahimik po si Representative Romualdez. Ano po? In other words, hindi siya yung mapapreskon, yung nagre-release ng mga announcements, etc. Is this by choice, sir? Yes, it is by choice. And in fact, that is also, I'm being candid to say na that is also upon legal advice. At siya po ay abogado. Alam naman natin na kailangan, siyempre, itong mga ganyang proseso ay hindi naman dapat i-try, no, or ating
litisin sa public opinion, no? Lahat pong ito dapat ay dumadaan sa tamang proseso. At siyempre, initially, dapat ang Office of the Ombudsman po ang mag-evaluate ng pieces of evidence kung meron man, no, against the former speaker. Sa kasamaang palad po, mukhang mas marami pang announcement kaysa sa actual case, no? Kaya ngayon tuloy na nandyan na yan, mukhang tinatrial na nga sa publiko at hindi sa tamang proseso. Wala na kaming choice kung hindi sagutin itong mga highly prejudicial statements to the effect na para bang tumatakas siya sa pananagutan na hindi naman po totoo. Napakalayo po sa katotohanan. Attorney, I don't know if may na-issue na pong ILBO for the former House Speaker, but are you expecting that this might happen anytime soon? And if ever this does happen, will this be taken as an offense against the former House Speaker? Well, matagal na po sila nag-apply nga po ng preliminary hold departure order po sa Sandigan Bayan. No? If you recall, that was also announced mga 3 months ago, no? Which is quite unusual kasi nga normally, ito mga HDO, etc. na nag-co-conscript ng ating freedom to travel, ay fina-file po iyan, ang request na yan, fina-file kung meron na pong kasong kriminal na nandoon sa korte. Diba? Yun nga yung mga standards nun na because the crime charge is of such gravity na may possibility of flight, no? Ang akusado, maaari niyang takasan dahil nga malakas ang ebidensya at grabe ang kaso. Pero in this case po, without any criminal case having been filed, nag-apply po ng ng application for a preliminary HDO before the Sandigan Bayan, no? Yun po ay hinaharap natin, hinaharap ng ating mga abogado doon, at dapat doon sa forum na yun ay sabihin itong kung may ebidensya man na may pagtatangkang pagtakas ang dating speaker. Okay, so what is very clear is that pinapabulaan na po ninyo na nagkaroon ng mga attempts na umalis, no, ng bansa ang former speaker. Pero how does this affect ito pong all the noise and all the charges at kung ano pang mga social media comments, ano, is this affecting the job of Representative Romualdez as we speak? Ngayon, siyempre hindi naman mawawala. Tao na lang po. Tao naman po ang ating kliyente, no? Hindi naman yan na extra or super human being, no? Talagang nakakaramdam din po siya ng panggigipit, no? Pero siyempre patuloy siya sa pagganap ng kanyang tungkulin. Siya ay representante ng probinsya ng Leyte. At siyempre alam naman nating marami rin mga problema sa kanyang distrito at kanyang inaasikaso. At siyempre siya bahagi pa rin ng legislation as such representative at pumupunta po siya sa mga pagpupulong po ng Kongreso. Okay. But despite that, syempre, alam naman natin na dahil siya tao lamang at may damdamin din, siya ay naghahanda, no? Kung ano man ang magiging consequences nitong sinasabing planong pagkaso sa kanya sa Office of the Ombudsman. And he will be there to face it anytime. Yes po, wala pong katotohanan na meron siyang pagtangkang pagtakas sa ating bayan. Hindi po yung totoo. Sana po ay mawala sa pag-iisip ng ating mga kababayan na siya ay guilty dahil may mga ganyan chismis po. Okay. Attorney Fajardo, maraming salamat po sa paglilinaw. We appreciate your time, sir. Maraming salamat din po sa pagkakataon at muli, magandang umaga po. Our pleasure, Attorney. Thank you. Ang spokesperson po ni Leyte 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez, si Attorney Abdiel Dan Fajardo. At dyan po nagtatapos ang ating balita patano na Tuesday.